Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yoseong ay gusto ko lang ipaalam na last chapter na ito ng Season 1, simula bukas ay Season 2 na tayo. Tara at mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Lods Jason Del Lova at kay Miss Jennifer Besana Yabet ng Rojas City Capiz. Shoutout po sa iyo Idol Babe Lai Blanco at kay Mrs. mo na si Jocelyn. Shoutout po sa iyo Lods Ruben Labanon. Shoutout po sa iyo Boss Jason Tabunyag. Shoutout po sa iyo Idol Nilo Estobo. Shoutout po sa iyo Lods Ruben Mantalaba. Shoutout po sa iyo Boss General Cabs. Shoutout po sa iyo Lods Quietchon Lizer. Shoutout po sa iyo Idol Michael Dong. Shoutout po sa iyo Lods Keith Raybacks Arpa. Shoutout po sa iyo Boss Rems Pag-ala. Shoutout po sa iyo Boss Paul John TV. Shoutout po sa iyo Idol Jihad Mabang. Pasmado po ako Idol Mag-ML. Dota 2 na lang. Shoutout po sa iyo Lods Daniel Jimenez at sa pamangkin mo na si Angelo Balaco na makulit. Shoutout po sa iyo Boss Romnick Bantillo ng President Rojas Capiz Barangay Ibaca Zone 1A. Shoutout po sa iyo Idol Harold pati na rin kay Arlet Lopez at sa asawa nito na si Angel Mercado Lopez ng Orani Bataan. Shoutout po sa iyo Boss Reggie Garcia at sa kapatid mo na sila Junior at Carlos na malakas magmar-iyang palad. At shoutout po sa iyo Idol MC Lars ng Jubail Kingdom of Saudi Arabia, Ingats Lagi Lods at pati na rin sa lahat ng OFW, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, habang naglalaro ang leader ng Senado, ay hindi maalis sa isip nito ang 270,000 na taon na nalaman niyang ipapangalan sa bagong gusali na itatayo na nag-iisang kondisyon lang ng hindi nagpakilalang benefactor. Kaya tinawag dito si Honamdo, na agara naman na nagpakita ito. Tinanong ng leader ng Senado na kung nag-imbestiga na ito kung sino ang hindi nagpakilalang benefactor, magalang na sinabi ni Honamdo na nag-imbestiga na siya patungkol dito. Ngunit dahil ang pera ay simpleng iniwan lang sa pinto, kahit mismo ang Merm High Lord ay hindi kilala kung sino ito, tinanong naman ng leader ng Senado kung ano naman ang masasabi ng leader ng Great Merchant Federation sa pagbasura ng mga plano para sa pagbuo sana ng bagong gusali ng Senado. Ayon naman kay Honamdo na sinabi ng leader ng Great Merchant Federation na wala silang matutulong patungkol doon at dinagdag pa nito na humihingi ito ng pasensya sapagkat hindi na kayang suportahan pa ng Great Merchant Federation ang 9 sects sa susunod na taon. Napatawa na lang ang leader ng Senado sa narinig nito na hindi na kaya ng mga ito na sumuporta sa 9 sects. Napagtanto niya na si Lord Pio na leader ng Great Merchant Federation ay nagpapalit ng bolsa habang tumatawid sa ilog. Sa isip-isip ni Honamdo na ang Great Merchant Federation na base sa pangalan nito ay sila ang pinakamalaking koalisyon ng mga mangangalakal sa lupain, pati na rin ang pinakamalaking tagapagtaguyod ng pananalapi ng 9 sects. Ang sabihing hindi nila kayang suportahan ang 9 sects ay nangangahulugan na lumilipat sila ng panig sa 5 noble houses. Tinanong ng leader ng Senado kung paano ba nila tinatrato ang Merchant Federation sa mga nakalipas na taon, ayon naman kay Honamdo na binibigyan nila ang mga ito ng maraming benepisyo at mga kalamangan sa kontrata. Tumatawa naman na sinabi ng leader ng Senado na tama ang sinabi ni Honamdo, subalit ganito lang ang isusukli ng mga ito sa kanila. Ano kaya ang dapat na gawin nila patungkol dito? Ayon naman kay Honamdo na pupugutan niya ng ulo ang leader ng Great Merchant Federation. Sinabi naman ng leader ng Senado na kung ano-anong mabangis na salita ang binibitiwan ni Honamdo. Ayon pa dito na walang limitasyon ang kabutihang loob ng Buddha, ang gayong mga masasamang salita ay angkop lamang sa mga hindi na muling magkakatawang tao. Paano kung ang gawin na lang ni Honamdo ay bigyan ng mahinahon na payo ang mga taga-Merchant Federation, isang bagay na maghihikayat sa kanila na muling bumalik sa matuwid na landas? Magalang na sinabi ni Honamdo na agaran niyang gagawin ang hinihiling ng Lord nila, kaya mabilis na naglaho na si Honamdo para gawin ang ipinag-uutos ng leader ng Senado. Nagpatuloy ang leader ng Senado sa paglalaro nito ng chess. Napapatawa na lang ito habang sinasabi na ang mga paraan ng Buddha ay talagang mahiwaga, dahil kapag ang mga bagay ay tila maayos na, isa pang pagsubok ang darating upang subukan sila.
Sa kabilang banda ay patuloy lang na tumatawa si Chancellor Bongnam. Tinanong ni Miriam Hylord kung ano ang nakakatawa para dito. Ayon naman kay Chancellor Bongnam na ang Monk of Empty Love na leader ng Senado ang dahilan kung bakit siya natatawa. Hindi niya mapigilan na matawa habang nakikita niya ang baluktot na mungheng magnanakaw na iyon habang sinasabi ang Amitabha Buddha. Sinabi naman ni Miriam Hylord na base sa ulat na natanggap niya ngayong araw na si Ing Gyupyo ay nagkaroon ng sekretong pagpupulong kasama ang 5 noble houses. Nagtataka na tinanong ni Chancellor Bongnam na kung si Ing Gyupyo na leader ng Great Merchant Federation ba ang tinutukoy nito. Sinang-ayon na naman ito ni Miriam Hylord. Ang sekretong pagpupulong na iyon ay nagpapahiwatig lang na ang Merchant Federation ay lumipat na sa panig ng 5 noble houses pagkatapos ng mga ito maranasan ang hindi mabilang na pagkalugi sa negosyo. Ayon naman kay Chancellor Bongnam na sa tingin niya na ang plano ng federation na ito ay makakuha pa ng ilang pabor sa Miriam Hylord sa pamamagitan ng 5 noble house. Mukhang walang ideya ang mga ito kung anong klaseng tao ang Miriam Hylord na meron sila. Napapangiti na lang ang Miriam Hylord sa narinig nito. Subalit bigla siyang natahimik at naging seryoso, habang tinanong niya na kung sa puntong ito ba ay ligtas na ipagpalagay na nila na napansin na ng mga kalaban nila ang halos lahat ng kanilang mga intensyon at layunin. Ayon naman kay Chancellor Bongnam na hindi na mahalaga iyon, sapagkat ito ay isang deklarasyon na ng digmaan, hindi lang ang mga ito na naglakas loob na sirain ang gusali ng institute niya, ginulo pa ng mga ito ang kanyang disipulo. Sinabi naman ni Miriam Hylord na hindi pa nagigising si Bong De-ala subalit wala na sa panganib ang buhay nito. Pahabol pa nito na wala naman nakuhang kapaki-pakinabang ang mga kalaban nila sa mga ginawa ng mga ito. Tumatawa naman na sinabi ni Chancellor Bongnam na kaya walang napala ang mga kalaban nila ay ang lahat ng iyon ay dahil sa bastardong bata na iyon. Sa isip-isip ni Miriam Hylord na sa tuwing naiisip niya ang patungkol sa bastardong bata na tinutukoy ng Chancellor, lagi siyang nakakaramdam ng kakaibang inaasahan, ang taong halos tanging dahilan para sa kasalukuyang patakaran ng pantay-pantay na paghirang ng talento mula sa bawat sekta, at ito ay si Yuseong Dan. Ang lahat ay salamat sa kanya na pati ang mas maliliit na sekta at mga independyenteng mandirigma ay nakakakuha ng higit na lupa sa alliance. Nadidismaya na sinabi ni Miriam Hylord na sa kabilang banda ay ito ay isang kahihiyan. Pakiramdam niya na napakalaking pasanin ang pinapasa nila sa batang iyon. Ayon naman kay Chancellor Bongnam na ipaubaya na lang muna nila ito kay Yuseong at panoorin ito sa malayo. Sa ngayon ay kahanga-hanga ang kanyang ginagawa, hindi niya lang alam kung na-realize ba yon ni Yuseong o hindi. Tinanong ni Chancellor Bongnam na kung hindi rin kilala ni Miriam Hylord kung sino ang hindi nagpakilalang benefactor. Ayon naman kay Miriam Hylord na walang paraan para malaman kung sino ito. Umaga sa araw ng pulong ng Senado ay natagpuan nila ang isang malaking kahon sa hardin ng pangunahing bulwagan na naglalaman ng isang tumpok ng ginto at isang simpleng note na nakasulat na humiling ito na ang ipangalanan sa gusali na ipapatayo ay 270,000 Bok Athenaeum. Nagtataka naman Chancellor Bongnam kung sa hardin ng pangunahing bulwagan ito nakita. Alam niya na ang lugar na iyon ay kung saan si Giho ay umiidlip araw-araw. Medyo nahihiya na sinang-ayon na naman ito ni Miriam Hylord sapagkat araw-araw talagang umiidlip ang disipulo niya. Hindi na lang makapaniwala si Chancellor Bongnam sapagkat napaka-imposible iyon, sapagkat kailangang dumaan sa mga tarangkahan ng pangunahing bulwagan upang makarating doon. Kailangan din nilang malampasan ang lahat ng Heavenly Demon Slayers bago makapunta doon. Sinang-ayon na naman ito ni Miriam Hylord sapagkat walang paraan upang malaman kung paano inilagay ang ginto doon. Hindi man lang nila alam kung saan at paano magsisimula ng investigasyon. Tumatawa na sinabi ni Chancellor Bongnam na kawili-wili ito, ang Stone Sentinel Maze, ang Palgo Formation, ang 5 Elements. Mabusisi na pinag-aralan niya ang lahat ng kanyang makakaya sa pagdidisenyo ng pangunahing bulwagan. Itinayo ito na kahit isang ibon ay hindi makakapasok ng walang pahintulot at ngayon ay sinasabi ng Miriam Hylord na nakapasok lang ang misteryosong benefactor na ito ng basta-basta lang. Sigurado bang naimbestigahan na ito ng sapat? Tumatawa na sinabi ni Miriam Hylord na sa katunayan, ito ay para bang isang multo ang dumating at iniwan ang ginto, at pagkatapos ay yumalulong na
na sa gabi, napapatawa na din si Chancellor Bongnam habang sinasabi na bakit yumalulong, ang ganitong uri ng multo ay mas malamang na tumatawa ng buong puso, sinang-ayon na naman ito ni Merem Highlord. Sigurado siyang umalis ang multo na ito na may ngiti sa labi, sigurado siya na kahit hanggang ngayon ay nakangiti pera ng mga ito. Sa hardin ng pangunahing bulwagan, sinabihan ni Giho si Yoseong na isa itong bastardong multo, nagmamaang-maanga naman si Yoseong kung ano ang pinagsasabi ni Giho. Ayon naman kay Giho na alam niya na si Yoseong ito, sinabi ng ating bida na ang kailangan nito gawin ay ipasyal siya sa training grounds bilang disipulo ng Merem Highlord, hindi yung nagsasalita ito ng mga walang kwentang bagay. Nakangiti naman na sinabi ni Giho na ang tinutukoy niya ay ang patungkol sa ginto, si Yoseong at siya lang ang palaging pumupunta sa lugar na ito at sigurado si Giho na hindi siya ang nag-iwan ng ginto. Ayon naman kay Yoseong na first time niya lang naman makapunta dito, mapang-asar naman na sinabi ni Giho na hindi dito sa training room ang tinutukoy niya kundi ang hardin kung saan siya umiidlip kaya itigil na ni Yoseong ang pag-arte nito sapagkat bistado na niya ito. Napapabuntong hininga na lang si Yoseong, sa isip-isip nito na alam niya na magdududa talaga sa kanya si Giho, subalit mananatili lang iyon na hinala nito, sapagkat palagi siyang pumupunta sa lugar na ito na walang dala, at saka ito ang tao na walang pakialam sa mga ganoong bagay kahit na alam pa nito ang patungkol doon, sigurado siya na may ibang rason ito kaya ginagawa niya ito. Subukan niya makipaglaro dito, sinabi ni Yoseong na kung may pruweba ba si Giho na siya ang nag-iwan ng ginto, naiirita na sinabi ni Giho na mukhang napasobra si Yoseong sa pagbabasa ng libro sa Million Book Athenaeum kaya hindi na gumagana ng maayos ang utak nito, mukhang kailangan ng ilang bogbog ni Yoseong para ma-refresh ang isipan nito, napapangiti na lang si Yoseong habang nasa isip nito na tama nga siya ng hula kaya pinoprovoke siya ni Giho. Kaya sinabi niya na tinatanggap niya ang hamon nito, masaya si Giho sapagkat iyan talaga ang hinihintay niya na sabihin ni Yoseong. Sa isip-isip ng ating bida habang nakatingin kay Giho na ang Limitless War Demon na ito, ang pinuno ng Liga ng mga Bayani, at isa sa 8 pangunahing organisasyon ng Alliance. Kung hindi lang sana ito tinanggihan ng Alliance pagkatapos ng pagkamatay ni Chom Jegel sa dati niyang buhay, sigurado siya na naging tanyag din ito tulad nila Jeum Namgung, Chorangyung, at Gukwon, walang paraan para sa katulad niya noon na mababang klase ng mandirigma na malaman kung ano na ang nangyari dito pagkatapos ng pag-atake ni Chonma. Ayon sa mga bali-balita na ito ay patuloy na naging isang mahusay na mandirigma sa ibang bansa, tulad ng titulo nito na Limitless War Demon, siya ay isang taong nagsasanay hanggang mamatay araw-araw na walang kasama. Matagal na siguro niyang hinihintay ang ganitong pagkakataon, may mga bagay din siyang gustong masubukan simula nang mapagtagumpayan niya ang Infinite Self-Transcendence Barrier. Kaya ito na ang perpektong pagkakataon para masubukan ito. Kaya sinabihan na ni Yoseong si Giho na umpisahan na nila ang laban, natutuwa si Giho sapagkat alam niya na palagi niyang maasahan si Yoseong sa mga ganitong bagay, lumabas ang sudden mission na kailangan ulit ni Yoseong na talunin si Giho Jang, mayroon lamang siyang 15 minuto para gawin ito, biglang napansin naman ng magmaster na si Chancellor Bongnam at Merem Highlord ang nangyayaring labanan. Ayon kay Chancellor Bongnam na nandito lang naman sila para maghanap ng bakas ng mabait na multo, subalit iba ang natagpuan nila at ito ay isang magandang palabas, sinang-ayon na naman ito ni Merem Highlord kaya mag-enjoy na lang sila panoodin ang labanan na ito. Ayon pa sa kanya na isang taon na din ang nakalipas noong napanood nila ang laban na ito sa Semseyo Dragon Phoenix Exam, hindi makapaniwala si Chancellor Bongnam na isang taon na pala ang nakalipas mula noon, hindi siya makapaniwala sa bilis ng panahon. Tinanong naman ni Merem Highlord na kung ano sa tingin ni Chancellor Bongnam dito, ang paghaharap sa pagitan ng kanyang disipulo na si Giho at ang bastardong bata na paborito ni Chancellor Bongnam na si Yoseong. Sino sa tingin nito ang mananalo sa pagkakataon na ito? Tumatawa na sinabi ni Chancellor Bongnam na hindi na importante kung sino man sa dalawang iyon ang manalo. Tumatawa naman na sinabi ni Merem Highlord na alam niya na curious talaga si Chancellor Bongnam na malaman kung sino na ang mas malakas sa dalawang ito.
Sa kabilang banda ay nag-umpisa na ang laban ng dalawa, sinabi ni Giho na kung handa na ba daw si Yuseong habang nagpapalabas na ito ng aura, samantalang habang pinapalabas ang Surge of Seismic Strength ay sinabi ni Yuseong na kung kailan pa sila nagtanong ng ganito sa isa't isa kung handa na ba sila. Tumatawa na sinabi ni Giho na tama nga si Yuseong kaya agara na ang dalawa na sumugod at nagsalpukan na ang mga kamao ng mga ito. Sa lakas ng salpukan ng kamao ng dalawa ay nayuyugyug na lang ang training hall sa lakas ng impact ng atake ng mga ito. Nakangiti na sinabi ni Yuseong na tulad ng inaasahan niya na isang mabigat na kamao gaya ng dati. Napangiti na lang si Giho habang sinasabi na kung kamao lang ba talaga. Kaya agara nitong binuka ang kamay niya na kinagulat naman ni Yuseong. Kaya agara niya rin binuka ang sakaan niya, at nagpalakasan na ang dalawa sa paghahawak at pagtulak sa isit-isit. Nilunsad din ni Giho ang isa pa nitong kamay, habang si Yuseong ay ganoon din ang ginawa nito. Kaya sa ngayon ay dalawang kamay na ang ginagamit ng mga ito sa pagtulak sa isa't isa. Napapangiti na lang si Giho habang sinasabi na hindi na masama ito, habang si Yuseong naman ay napapatawa na lang sapagkat matagal-tagal na din noong naramdaman niya ang saya ng labanan. Patuloy na nagtatagisan ng lakas ang dalawa at sa sobrang lakas ng mga ito ay nasa Syra na ang sahig na inaapakan ng mga ito at ang buong gusali ay yumayanig na. Sa isip-isip ni Yuseong na sa ngayon ay kilala si Giho bilang ang hindi matitinag na halimaw na bakal. Noong mga nakaraang buwan ay ang tangkad nito ay mga nasa 6'11 papuntang 7-footer, subalit ngayon ay mas tumangkad pa ito. Lahat ng mga mandirigma sa Liga ng mga Bayani ay malalaki na nakakuha sa kanila ng palayaw na ang Liga ng mga Oso. Ngunit si Giho ay hindi talaga naiiba sa oso, armado ng parehong malaking katawan at hindi matitinag na lakas, karapat-dapat talagang maging boss ng mga oso. Ngunit wala dapat ipag-alala, ginamit ni Yuseong ang titulo na Master of Dog Walking kaya nadagdagan ng 30% ang attack speed, movement speed at ang lahat ng stats niya, at agara na umatake sa baba habang nasa isip nito na may mga paraan para kalabanin ng isang oso. Nabahala naman si Giho sa ginawa ni Yuseong, ginamit naman ng ating bida ang titulo na The Winner of the Dragon Phoenix Exams kaya nadagdagan ng isa ang strength, vitality at agility nito, nadagdagan din ng 5% ang attack speed at movement speed niya habang nasa training matches. Habang hawak ang palakol ay agaran sumugod si Yuseong, nakangiti naman na umikot si Giho, hindi na lang makapaniwala si Yuseong na ginawa ni Giho na tumalikod sa kanya. Matagumpay na nasagang ng kalasag ni Giho ang malakas na pag-atake na nilunsad ni Yuseong. Napapangiti na lang si Giho sapagkat naramdaman niya ang panginginig ng kalasag niya sa lakas ng atake ni Yuseong, kaya agara na itong naglunsad ng atake gamit ang maliit na kalasag nito, at ginamit nito ang Mountain Fortress na direkta naman na tumama kay Yuseong na kinatalsik nito. Sa sobrang lakas ng atake ni Giho ay napatalsik ng malayo si Yuseong. Napapangiti na lang si Yuseong habang sinasabi na mukhang mas gumaling na si Giho sa paggamit ng mga teknik nito gamit ang kalasag. Sinang-ayon na naman ito ni Giho habang makikita natin ang tuwa sa mukha nito. Nakangiti din na sinabi nito na si Yuseong naman ang magpakita sa kanya ng Azura wielding style nito. Ayon naman sa ating bida na hindi na kailangan pa sabihin iyon ni Giho, kaya ginamit na ni Yuseong ang 10-weapon demon style, sextuple weapon art, Azura. Sinabi ni Yuseong na balak naman talaga niya itong gamitin sa laban nila. Napapangiti na lang si Master Bongnam habang sinasabi na mukhang mag-uumpisa na ang tunay na laban. Para sa kanya ay isa itong makabuluhang training match sapagkat kahit sino pa sa mga ito ang manalo, para sa alinmang paraan, ito ay isang malaking pagpapala para sa nabubulok na legal na pakseye na meron sila.